And welcome back to Learn Wiking guys. So ngayon guys, we have some question from our viewers. And ipapakita ko lang sa inyo yung kanyang question guys dito sa ating comment section about Google payment. Okay, so hindi ma-remove yung GCash talaga pero ni-remove ko yung may antenna na may number. Okay na ba yon? Ayan, so yun po yung sabi niya, no? Kapag natanggal na ba ang number na may antenna, hindi na ba siya mag-auto-deduct kasi nanghingi ng new payment method o wala ako nun. Okay. So, ang ibig pong sabihin ni sir dito guys, no, sa pagkakaintindi ko po is, yung kanyang payment method ay nag-auto-deduct sa kanyang GCash. So, may ni-remove daw siya pero, yung niremove na niya yung may antenna. Ayan, so, papakita natin guys. Ayan, so, una natin gagawin, ayan, labas tayo dito sa ating home screen or sa ating, comment section. Ang una natin gagawin is papasok tayo sa ating Chrome. Ayan. Unang-una guys, dapat nyong malaman itong tungkol sa inyong Chrome. Tap nyo yung inyong profile. Pagkatap mo ng profile, ay pupunta ka ngayon sa payment methods. Okay? So, may nakikita kayo dyan guys na manually verify every time you pay using autofill. Ayan. So, yung iba nagtataka bakit nag-autofill deduct sa kanilang nag-auto-deduct sa kanilang GCash itong Google Payment. So, once na ang button dito is naka-light po siya or naka-turn on, ibig sabihin mag-auto-fill po talaga guys. Kaya dapat panatilihin yung naka-off ang button na to. Okay, huwag nyo siyang i-turn on. Pag naka-turn on, ibig sabihin, autofill. Pag naka-turn off, manually guys. Ayan. Ibig sabihin, once na nag-purchase kayo ng any items from Google or Google Play Store guys, may hihingiin muna sila na manghingi muna sila ng verification na kung talagang bibili ka ng kanilang produkto, Ayan. So, kahit saan lang po yan, basta sa Google payment lahat sila dadaan. Ayan, ito po. Dapat naka manually lang siya para mag-verify muna sa atin bago tayo magbabayad. Okay. So, next one na gagawin nyo, lalabas kayo dito. Yan. Ito yung pinaka-importante guys sa atin, no? Punta tayo sa ating Play Store naman. So, itong dito sa loob ng ating Play Store at sa Chrome, dapat po sabay po sila. Kasi once na may mga subscription tayo at naka-autofill kahit dito guys, once nag-download tayo dito at gagamitin natin yung apps, may mga bagay na auto-deduct na lang sila. Kasi nga yung button natin sa Chrome, naka-open yung sinabi ko kanina, di ba? Yung manually autofill. Okay? So, ngayon, dito sa may loob ng Play Store naman, tap nyo yung inyong profile. Pagka-tap nyo ng inyong profile, punta kayo sa my payment and subscription. So, dito sa my payment and subscription, guys, makikita nyo dito sa my payment methods, yung inyong nakalink na na account, kung ano yung nakalink nyo sa mga pagbabayaran nyo dito sa loob ng Google Payment, no? Ayan. So, katulad na lang ng atin ito, guys, ay nakalink yung ating GCash. Makikita nyo naman may G. Tapos yung number natin. Ayan, GCash. So, ngayon, ang gagawin natin is itatap natin ito. Ayan, tap natin yung tong GCash na to. Okay? So, just to clarify lang din, guys, na ang gamit natin ngayon is Android phone. Ayan. Okay. So, pagkatapos niyan is bababa tayo dito sa baba. Tap nyo yung more payment settings. So, dahil naka-GCash payment tayo dito, guys. Okay. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung binabanggit ni sir na parang may antenna daw. Ayan. So, hindi ko talaga ma-justify kung ano klaseng may antenna yun, guys, no? Ayan. Baka ito yung sinasabi ni sir yung may antenna na to, guys. Okay? Yung sign ng telecommunication. Ayan. So, ang sinasabi yata niya, itong nasa ibabaw na to is ni-remove po niya. Okay, kasi ito nga po yung ating GCash number. And dito sa baba, guys, may GCash number din. So, ang gagawin natin ngayon, dapat sabay po nating i-remove yan. Itong sa taas at itong sa baba. Total, nag-remove na lang din naman po kayo. At sabi nga po niya is wala yata siyang add payment method. Wala.
So, kung tayo ay nasa Pilipinas guys, dapat meron. Pero kung outside the Philippines tayo or nasa abroad tayo, hindi naman, may something na ida-download kayong apps para makapag-avail kayo or makapag-add kayo dito sa payment center ng Play Store. Okay? So, ba't nakadepende sa country nyo yon? Okay, so dahil local tayo, ayan, remove natin ito. Okay? So, remove payments method. Okay, removing it means you won't be able to use this payment method to other Google products and services without adding it again. Ayan, okay. Siyempre, remove nga natin. Ayan, kung ito yung binabanggit ni Sir na ni-remove. And then, dito sa baba, ayan, dito sa baba, may GCash. So, it's the same number yan, guys. Okay, so, i-remove pa rin natin yan. Okay, so dahil yung unang ni-remove natin at ito, same number lang, ito, i-remove pa rin natin siya. So, sa pagkatapos, ayan, remove payments method. Removing it means you won't be able to use this payment method for other Google products and services without adding it again. Okay, so remove natin din yan. And, ayan. Okay, so kung makikita nyo guys, add payment method na yung nakalagay, no? So, wala na tayong payment method ditong naka-link sa ating Google Play Store. Okay? So, again and again, ayan, check nyo yung inyong, Chrome and dito sa Google, Google Play Store. Ayan, tama nga pala. Ayan. So, yung iba naman guys, nag-check din sila dito sa kanilang Google. Ayan. So, back tayo dito. Ayan, labas tayo dyan guys, no? Okay, labas. And then, pasok kayo sa inyong Google. Itong Google. Ayan. So, 3 steps po itong ginawa natin, no? So, tatandaan nyo lang, sobrang bilis lang naman. First, Chrome. Second is Play Store. And third is Google. Kung hindi pa rin kayo makontento. And then, tap nyo yung settings. Pagka-tap nyo ng inyong settings, guys, meron kayong makikita dyan. May makikita kayong account, and then tap nyo lang yung account, and then mamimili lang kayo sa inyong account, guys, kung saan dyan, okay? So, pagkatapos po nyan is, pupunta tayo ngayon sa My Activity. Okay? Tap nyo yung My Activity. And then, pagka-tap mo ng My Activity, pupunta ka naman ngayon sa iyong profile. Okay, tap mo yung profile, and then tap mo yung Manage Your Google Account. Pagka-tap mo ng iyong Manage Your Google Account, hahanapin mo naman dito yung payment and subscription. Ayan, slide nyo lang po yung ibabaw na yan. No? May nakikita niya kayong una home, personal info, data and privacy. So, pupunta kayo ngayon dito sa inyong payment and subscription. Pagkapunta nyo dito sa inyong payment and subscription guys, ayan, sorry, nabubulol ako. Dito sa may payment methods, dito, ito, ayan, may makikita kayo dyan na kung ano yung nakalink dito, ano. So, makikita nyo rin dito guys kung ano yung nakalink dito sa inyong payment methods na to. Okay? So, once na may nakalink sa inyong payment method dito guys, is, ang gagawin nyo, i-remove nyo po. Yan, okay? So, ito katulad na lang nito, may nakita kayong number dyan ng GCash din. Ayan, i-remove nyo po yung number dyan. Okay? So, i-tap nyo yung remove and then tap Google Payment, no? Ayan. So, pagkatapos, nakita nyo add payment. May nakita pa rin kayong add payment, guys. So, napaka-imposible na walang add payment yung inyong mga Google Play Store dyan. O kung wala man, mag-update po kayo ng version ng inyong cellphone at mag-update kayo ng mga apps, no? Kung ano yung mga importanteng apps dyan sa inyo when it comes, browser. Ayan. So, pagkatapos, ayan, labas kayo dito, guys. Ayan. Personal info, manage, account storage. Ayan. So, dito lang po talaga yun sa payment method ninyo din makikita ang mga nalilink ninyong GCash account na nag-auto-fill. Okay, so malinaw po ba sa inyo ang ating tutorial na to? Of course, kung oo, wag natin kalimutan i-hit ang likes and share na rin. Of course, bell all para updated kayo sa ating mga newest upload.